True repentance. May mga tao na pumupunta sa loob ng church ngunit hindi nila pinapakinggan ang sinasabi ng pastor, minister o ng pare at ayaw nilang mabago pag napakinggan nila ang mensahe patungkol sa pagtalikod sa mga kasalanan at paglapit sa ating Panginoong Diyos. Instead na magsisi at talikuran ang kanilang mga kasalanan ay kalimitan mga kaibigan, pinapatigas natin ang ating mga puso na kahit napukpukin ng banal na salita ang ating mga puso, pinapatigas lalo ang puso. Sa pagdalo sa church, pinapamulat sa kanila ng pastor o ng pari ang mga bagay na nagawang kasalanan. Ilang minuto o ilang mga araw ang nakalipas, ngunit instead na magsisi ay pinapatigas ang puso sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. The more na ire-reject natin ang ating Panginoong Diyos at the more na ire-reject natin ang pleadings ng Holy Spirit na tayo tumalikod sa kasalanan, ay dito lalong tumitibay ang pader sa pagitan natin at ng Diyos at lalong tumitigas ang ating puso. Ang ating puso ay magiging katulad ng isang bato. Mga kaibigan, honesty ang unang step ng repentance. I-admit natin at tanggapin natin na tayo may pagkakasala. Ano man ito mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na maging honest tayo sa ating puso. Alam ba natin na tayo may problema sa kasalanan? Hilingin natin ito sa ating Panginoon dahil natural sa atin ang magkaroon ng defense mechanism. Dinidepensahan natin ang mga kasalanang meron tayo. Ngunit nais ng ating Panginoon, ang unang step para tayo ay mapatawad ay tanggapin na tayo'y makasalanan at tanggapin na tayo'y nagkaroon ng kasalanan. Hindi mo kailangang pumunta sa iyong asawa o pumunta sa pastor. Ang kinakailangan mo lang gawin ay pumunta sa paanan ng ating Panginoong Diyos, sa paanan ng ating Panginoong Yesus at hilingin ang kapatawaran at tanggapin na tayo'y nagkasala. I-accept natin na tayo may problema at tayo maging mapagkumbaba sa paanan ng ating Panginoong Diyos. Oo mga kaibigan, pagpapakumbaba na tayo ay walang-wala. Pagpapakumbaba na tayo'y nilalanglang ng ating Panginoong Diyos. Na tayo'y walang-wala kung wala ang ating Panginoong Yesus. Pagpapakumbaba ang isang hakbang din patungo sa true repentance. At sa pamamagitan nito, ang ating Panginoong Diyos ay bibigyan tayo ng bagong puso. Bibigyan tayo ng malinis at dalisay na puso. Na katulad mga kaibigan sa panalangin ni Haring David, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Ito ang panalangin ni Haring David noong siya mga kaibigan ay nagkaroon ng pagkakasala. Noong kasi siya ay natukso isang araw, nakita niyang naliligo si Bathsheba at natukso ito at sinipingan niya ito kahit na may asawa pa si Bathsheba. At kinonfront siya ni Prophet Nathan sa kanyang nagawang kasalanan at ito ang tugon ni Haring David na wala siyang ibang iniisip kundi ang ating Panginoong Diyos at wala siyang ibang iniisip kundi humiling ng kapatawaran sa ating Panginoong Diyos. 2 Samuel 12 verse 13, sinabi ni David kay Nathan, "Nagkasala ako sa Panginoon." Sumagot si Nathan, "Pinatawad ka na ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo." Oo mga kaibigan, ang lahat ng mga kasalanang meron tayo ay kayang patawarin ng ating Panginoong Diyos. Ano man ito, gaano man ito kabigat, pag ito ay hiniling natin ng kapatawaran, ay 100% papatawarin tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi tayo mamamatay sa kasalanang ginawa natin. Psalm 51 verse 1-2, "O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan." Ito ang panalangin ni Haring David mga kaibigan, na nawa ito rin ay ating maging panalangin. Na humiling tayo na tayo lubos na patawarin ng ating Panginoon sa lahat ng ating pagkakasala. Dahil ayaw ng Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng matigas na puso. Na ang puso na yan habang tumatagal at hindi natin ina-admit na tayo'y nagkasala, ay hindi kailanman mapapatawad ang ating mga kasalanan at lalayo ang banal na espiritu sa ating pamumuhay. At nagiging natural ang ating kasalanan na hanggang sa may panahon na dahil matigas na ang ating puso, hindi na natin nakikita ang ating mga kasalanan bilang isang kasalanan dahil nagiging parte na ito ng ating buhay. At dito darating si Satanas.
tayo'y kanyang kukupkupin at pagkatapos ipapahamak sa ating mga nagawang kasalanan na hahantong mga kaibigan sa kamatayan at nakakalungkot dahil ito ay hahantong sa kamatayan sa impyerno. Ito ang pinakagul ni Satanas. Ayaw niya kasi na tayo'y magkaroon ng true repentance. Ayaw niya kasi na tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Gusto niya na mahiya tayo na lumapit sa ating Panginoon. Ipapadama ni Satanas na hindi tayo karapat-dapat sa kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay taliwas sa binabanggit ni Satanas. Mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoong Diyos ay lubos na maawain. Anuman ang ating mga nagawang kasalanan ay kanyang papatawarin. Ang unang hakbang lang ay magpakumbaba tayo at tanggapin natin na tayo nagkasala. At pangalawa mga kaibigan, hilingin natin ito sa ating Panginoon ang kapatawaran niya. At pangatlo at higit sa lahat, tanggapin natin ang kapatawaran sa ating pagkakasala at patawarin din natin ang ating mga sarili at talikuran na ang mga kasalanan ito. Mga kaibigan, nais ng ating Panginoon na maranasan ang tunay na kaligayahan na walang kasalanan at nais niyang ipadama sa iyo ang kapatawaran na inaasam-asam ng iyong pakiramdam at mamumuhay ka sang-ayon sa kanyang kagustuhan. Ang tanong ay, nais mo ba na isuko ang iyong buong puso, ang lahat ng iyong mga kasalanan, ang lahat ng karumihan ng iyong puso sa ating Panginoong Diyos ngayon? Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong desisyon at tanggapin mo ngayon ang kapatawaran ng ating Panginoong Diyos. Tayo'y manalangin. Ama naming banal na lubos na nagmamahal sa aming mga makasalanang tao, hiniling po namin ng katulad ng panalangin ni Haring David, linisin mo ang aking puso at manahan ka sa aking puso at maranasan nawa namin ang kagalakan na kami nagpasakop sa inyong kagustuhan at mananatili sa inyong kaligayahan. Purihin ka, o aming Panginoong Hesus, dahil kami po'y inyong tinanggap sa pangalan ni Hesus. Amen.